So yun, what's up sa inyo mga paps? So ito ang video natin ngayon mga paps para sa mga gusto mag-alaga ng kalapate. Kung sa mga newbie na gustong mag-alaga pero hindi marunong mag-breed ng mga kalapate. So ito ang video na to, tuturuan ko kayo step by step kung paano yung tamang pag-breed. So yung tuturo ko dito mga paps yung ginagawa ko lang dito sa kalapatehan ko. So hindi ako expert, kung ano lang yung experience ko, yun ang ituturo ko sa inyo. So yun, start tayo mga paps. Unang-unang gagawin, syempre, piliin nyo yung hen at cock na gusto nyo pagparisin. So yan, katulad yan mga paps. Ito yung hen, yun yung cock. So pangalawang gagawin nyo mga paps, kailangan yung purgahin pareho. Kailangan painumin sila ng pampurga para mailabas nila yung mga bulate na nakakasagabal sa pagiging healthy ng mga breeder nyo. So yun, sabi nga nila, pag healthy ang breeder, mas malakas ang chance na maging healthy rin yung itlog. At kung makakapisa sila, magiging healthy yung kanila magiging inakay. Flashing nyo rin para sure ball na walang matitirang bulate sa katawan ng mga breeder nyo. So yan nga pala mga paps, hindi basta-basta pinagpapares yung mga kalapate. Hindi basta-basta nyo pwedeng pagsamahin sa isang kulungan katulad dito. So ito mga paps pares na. So dumaan din itong dalawang to mga paps sa proseso na nag-aaway sila. So kung mapapansin nyo yung sa gitna may divider ako. Ito yan. Nung una magkahiwalay yung dalawang kalapate na yan. Lalagyan nyo sa kabila yung isa at yung isa naman dito sa kabila. So hanggang sa siguro mga 1 week lang magpaparis na rin yung dalawang yan. So pag nakakita nyo nagtutuka na dyan sa pagitan ng divider na yan, pwede nyo tanggalin yung divider. Pagsamahin nyo na sila katulad nito. Pag pinagsama nyo na silang ganyan, matik yan, lagyan nyo rin ng itlugan, mga paps, katulad dito, yun, may paso na mayroong buhangin. Kasi pag fertile yung dalawang breeder nyo, mahigit 1 linggo lang, mangingitlog na yan. Masasayang yung itlog pag umitlog siya dyan sa sahig ng kulungan. Kaya matik yan, pag nakakita nyo nagpares na sila, yan, magkasundo na, lagyan nyo na rin ng itlugan. Para in case na mangingitlog na itong hen, alam niya na kung saan siya mangingitlog. Hindi masasayang yung magiging itlog nila. Kasi mahalaga sa pagbe-breed yung panahon at saka yung oras. So yun, para malaman nyo kung successful yung pag-iitlog nila, mga 5 days matapos sila mangitlog, tingnan nyo sa ilaw ng cellphone nyo. Sa ilalim nyo tingnan mga paps kung fertile yung itlog. Kapag may ugat-ugat, ibig sabihin ng fertile. So yun, ibalik nyo lang ulit dyan sa pugaran. Pipisayin nila yun. Pero kapag 4 to 5 days, wala kayo nakikitang ugat-ugat at plain lang na ordinary lang. So tanggalin nyo na yung itlog para makapangitlog ulit sila ng panibago. Kasi sa mga kumakarera at nagbi-breed, importante yung panahon at saka yung oras para makapag-produce agad sila ng mas maraming inakay. So yung mga paps, bali hindi ako expert, yung tinuro ko lang sa inyo yun lang yung alam ko at saka yung experience ko sa pagbe-breed. So kung mayroon pa yung ibang gustong malaman, manood lang kayo sa ibang kalapatids natin kung paano sila mag-breed ng kanilang mga breeder. So yan, dito ko natatapusin tong video na to mga paps. Maraming salamat po ulit sa lahat na sumusuporta sa Mamsi Papsi Official, sa mga team Papsi namin. Maraming salamat sa aking mga kalapatids. Happy flying. Good luck sa mga karerang paparating. God bless.